Yun lang, nagiging creative din itong mga fake news peddlers. No, kung gaano ka-creative yung mga lumalaban sa fake news, mas creative din sila. Open po ba kayo na makipag-ugnayan, halimbawa sa Senado at sa Kamara, sa mga government agencies natin, including DICT, kung alin dito sa mga provisions ng bill na ito ang pupwedeng baguhin, i-tweak, para po mas maging kapaki-pakinabang para sa lahat. Para masiguro na meron na rin tayong panlaban dito sa napakaraming nagpapakalat ng fake news para magtanda din sila. Actually, yung gusto ko i-mention or i-re-echo yung na-mention mong mas nagiging creative ngayon yung Yes. disinformation Oo. actors. And yun yung challenge sa atin na mas maging creative din, no, bilang isang bansa. At kami sa sigla ay very much open, no, na makipag-dialogo, makipag-usap sa ating pamahalaan. Actually, nung past two technical working group, no, na bago ito ipasa sa Kongreso ay parte tayo, nung parte ang sigla kasama ng media organizations, other advocacy organizations on digital rights na magsumite ng aming position paper at nakapagbigay din kami. At kung paano pa ito pwede i-refine, i-edit, ay open pa rin kami, no, para makapagbigay ng aming opinion, ating evidence-based research sa kung paano pa natin lulutasin itong disinformation sa ating bansa. Oo. So kumbaga, kung may mga babaguhin, kagaya po nung mga na-erase nyo kanina, okay sa inyo itong batas na ito. But what if they're close? At kung sakali man ito po ang i-push nila na maipasa, ano pong magiging epekto nito sa mga lumalaban o nagkikriticize sa gobyerno? Lalo na po yung mga nasa media at yung mga journals natin. Kung ipasa po ito doon sa current form ay ang nakikita talaga namin ay yung pag-abuso nitong batas na makapagpatahimik, no, sa ating civil society organizations, lalo sa kritiko ng ating pamahalaan. At yung warning nga namin ay hindi lang kung ito ay maipasa at gamitin ng pamahalaan, ay kung maaari sa susunod na gobyerno ay gamitin din, no, laban sa kanilang mga kalaban at sa kanilang mga oposisyon, no. So napakalaki ng aming warning na hindi maipasa in its current form yung ating batas, at the same time yung pagpapalawak ng ating diskurso at diskusyon. Sa tingin namin, hindi biktima dito ang mga politiko dahil sila ang pinaka nagbe-benefit sa disinformation na lumalaganap sa ating bansa, at mas dapat nating protektahan, no, yung individual rights at civil rights ng mga mamamayan na makapagpahayag at makapagsabi, no, ng kanilang opinion, dahil napakadelikado ng pagpapasa nitong bill sa ngayon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.